Isang bagong balo ang natutuwa nang makatagpo ang kanyang anak ng bagong kaibigan, ngunit di nagtagal ay napagtanto niyang may ibang uri ng pakikisama ang hinahanap nito, at ang kwento ay tumahak sa madilim na landas. Nagsisimula ito sa isang madilim na kalsada sa kagubatan kung saan may lalaking tumatakbo na parang nagjo-jogging, at may isa pang lalaki na biglang lumitaw sa harap niya at sinaksak siya. Pagkatapos ay lilipat ang eksena sa isang dalampasigan kung saan naglalaro ang isang batang lalaki at may taong nagfi-film sa kanya. Mula rito, lilipat tayo sa tunay na eksena kung saan isang blonde na ina ang bagong gising. Tinitingnan niya ang litrato ng pamilya at nakikita natin ang larawan ng kanyang asawa sa cover ng isang libro. Siya ang lalaking napatay sa simula ng kwento. Ginigising niya ang anak na si Anthony para maghanda sa eskwela. Sa sumunod na eksena, may isang gwapong detective na nagdala ng donuts kay Sharon at pinag-uusapan nila ang kaso ng asawa ni Sharon na kanyang iniimbestigahan. Pinag-usapan nila ang tungkol sa isang kaina-hinalang email. Sa eskwelahan, nabiktima si Anthony ng kanyang bully ngunit isang batang lalaki na nagngangalang Dylan ang nagtanggol sa kanya. Pinakilala ni Dylan si Megan kay Anthony at naisubukan ni Anthony ang paglalaro ng American football kahit hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya. Ang bully niya ay naparusahan dahil sa kanya at kalaunan ay natuklasan ni Anthony ang kanyang gamit na nakalagay sa loob ng CR. Nagtanong si Anthony kay Dylan kung bakit mabait ito sa kanya at sinagot siya ni Dylan na pareho silang walang ama. Dagdag pa niya, ang kanyang ama ay nagpakamatay, kaya nagtataka si Anthony kung paano nalaman ni Dylan ang lahat tungkol sa kanya. Sa halip, nagtanong siya ng numero ni Megan. Pag-uwi ni Sharon, hindi niya mahanap si Anthony ngunit dumating ito kasama si Dylan at tuwang-tuwa si Sharon na nagkaroon ng kaibigan ang anak niya. Nagtanong si Anthony kung maaari siyang mag-imbita ng mga kaibigan sa bahay at pumayag si Sharon. Kinagabihan, dumating ang mga kaibigan ni Anthony at si Dylan ay nagparamdam ng interes kay Sharon. Sa paghanap ng banyo, naghalughog si Dylan sa gamit ni Sharon at nahuli siya nito, ngunit nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang kalunos-lunos na buhay na walang ama. Nagtanong si Sharon sa anak kung bakit nasa washing machine ang kanyang bag, ngunit hindi sinabi ni Anthony ang tungkol sa kanyang bully. Tinanong niya ang ina kung bakit nakikipagkaibigan si Dylan sa kanya, ngunit hindi rin alam ni Sharon at sinabing mukhang mabait at matino si Dylan. Kinabukasan, tinuruan ni Dylan si Anthony mag-football at ikinwento kung paano hindi siya nauunawaan ng kahit sino, kahit ng ina ni Anthony. Sinabi pa niyang iba ang mawalan ng asawa kaysa mawalan ng ama. Makalipas ang ilang araw, nakita si Dylan sa pangalawang bahay ni Sharon na gusto nitong ibenta, isa siyang real estate agent. Nabanggit ni Dylan na gusto niyang makita ang bahay para sa kanyang tiyuhin at humingi ng paumanhin si Sharon sa pagkawala ng mga magulang ni Dylan. Nag-usap sila at tila nagkaroon ng bonding. Sa sumunod na araw, muling nag-ensayo sina Dylan at Anthony at nahulog ng huli ang kanyang bully. Tumakbo ito patungo sa locker ni Anthony, ngunit pinalitan na ni Anthony ang kanyang lock at nahuli ni Dylan ang bully at tinakat ito. Nabanggit ng bully ang mga nakaraan ni Dylan na naging sanhi ng pagkagalit nito. Si Sharon ay naglalakad sa lugar at nagulat sa biglang pagsulpot ni Dylan. Sinabi ni Dylan na wala siyang dapat ikabahala dahil, bahay natin ito. Pinuri ni Sharon si Dylan sa pagtulong kay Anthony at niyakap siya nito. Habang papasok sa eskwela sina Anthony at Dylan, napansin ang mga kaina-hinalang printed na email na ipinapadala kay Sharon. Ang mga email ay galing pa noong buhay pa ang kanyang asawa at may karelasyon siya noon. Pinayuhan siya ng sekretarya na sabihin ito kay Teddy, ang detective, ngunit tumanggi si Sharon dahil may gusto si Teddy sa kanya mula pa noong high school. Sa eskwela, pinaglapit ni Dylan sina Anthony at Megan. Habang hinahanap ni Sharon ang taong nagsesend ng email, dumating si Anthony at sinabing niyaya niya si Megan na mag-date. Masaya si Sharon para sa anak ngunit nababahala pa rin sa stalker. Habang naghahanda si Anthony para sa date, humanga ang ina sa kanya dahil gwapo siya. Dumating si Megan kasama si Dylan at ginamit nila ang kotse ni Dylan. Nanatili si Dylan sa bahay ni Anthony hanggang makabalik ang nag-date. Habang nagkakaroon ng dinner si Anthony at Megan, si Dylan naman at si Sharon ay nag-uusap sa bahay. Kumuha ng alak si Sharon at hiningi ito ni Dylan ngunit hindi siya pinayagan ni Sharon. Napag-usapan ang namatay na asawa ni Sharon at sinabihan ni Dylan na kalimutan na lahat ng alaala ng asawa. Nagbalik si Anthony at Megan bago pa sila maghalikan, ngunit biglang huminto si Anthony at sinabing dapat nilang bagalan ang mga bagay. Sa bahay, naliligo si Sharon at pumasok si Dylan sa shower. Dumating si Anthony ngunit huli na siya at natapos na ang nangyari kina Dylan at Sharon. Tinanong ni Dylan si Anthony tungkol sa date nila ni Megan at masaya si Anthony na natulungan siya ni Dylan. Ipinakita si Dylan na umuuwi sa isang madilim at magulong bahay kung saan naroon ang kanyang lasing na tiyuhin.
Dito natin nalaman na si Dylan ang nagpapadala ng mga email kay Sharon. Kinabukasan, nagising si Sharon at natagpuan ang maraming pahina ng libro na nakakalat sa buong bahay. Dumating si Dylan at sinundo si Anthony papuntang eskwela. Pagkatapos ay nag-usap si Detective Teddy tungkol sa progreso ng kaso. Isang pamilya naman ang gustong makita ang bahay na binibenta ni Sharon, ngunit pinintasan siya dahil sa mga email na natanggap niya. Sa eskwelahan, sinundan si Dylan ng bully ni Anthony at binalaan siyang ilalantad siya. Mukhang may alam ang bully tungkol kay Dylan na hindi dapat malaman ng iba. Tinanong ni Dylan si Anthony kung handa ba siyang magsinungaling para sa kanya kahit anong mangyari. Sa una, nag-atubili si Anthony ngunit di siya makatanggi dahil sa kanilang pagkakaibigan at sa lahat ng tulong na natanggap niya mula kay Dylan. Ipinakita si Dylan na sinugod ang lalaking nagbanta sa kanya at sinuntok ito, sabay ipinakita ang sugat sa braso at sinabing ito raw ang gumawa niyon sa kanya. Nakakuha ng tawag si Sharon at dali-daling pumunta sa eskwelahan kung saan sina Anthony at Dylan ay iniimbestigahan. Gusto ng principal malaman ang tungkol sa kutsilyo ngunit itinanggi nila na alam nila iyon. Sinabi ni Dylan na ito raw ang kutsilyong ginagamit ng bully para takutin si Anthony buong taon. Muli namang nagsinungaling si Anthony at pinatotohanan ito. Sinabi ni Dylan na kapag nagsinungaling ka, kailangan mong protektahan ito ng mas maraming kasinungalingan. Nagalit si Anthony at nag-away sila ng kanyang ina. Sinabi niyang wala siyang pakialam sa kanyang ama at nagtanong kung bakit sinira niya ang mga libro nito. Sinabi ng kanyang ina na kinamumuhian niya ang nararamdaman niya tungkol sa sarili dahil dito. Sinabi ni Anthony na alam niya ang tungkol sa affair ng kanyang ina at nataranta si Sharon, iniisip na baka ang tinutukoy ay ang affair niya kay Dylan. Ngunit sinabi ni Anthony na ang real estate boyfriend ng kanyang ina ang tinutukoy niya. Makalipas ang ilang sandali, nag-text si Dylan kay Sharon para magpa-tour muli sa bahay sa gabi. Kinagabihan, nakita si Dylan sa pintuan ng pangalawang bahay at sinamahan siya ni Sharon. Naghalikan sila habang may nag-film sa kanila, at pumasok sila sa loob ng bahay. Kinaumagahan, nagising si Anthony at hindi mahanap ang kanyang ina. Nakita natin si Sharon na nagising nakatabi si Dylan at biglang tumunog ang doorbell. Ang kanyang sekretarya ang dumating at nataranta si Sharon, sinabing natulog siya doon kagabi. Habang hinihintay ang kanyang sekretarya, napansin niyang wala na si Dylan at nakahinga siya ng maluwag. Ngunit nakakita si Katie ng isang medyas at inisip na kay Teddy iyon. Sa eskwelahan, ipinakita ni Megan ang video na kinuha na niya kagabi at sinabing gusto sana siyang makita ni Dylan doon ngunit nasaksihan niya ang pangyayari. Sinabi niyang hinanap niya ang file ni Dylan at nalaman niyang mas matanda ito kaysa inaakala at hindi rin Dylan ang tunay niyang pangalan, nagsisinungaling siya tungkol sa lahat. Ibinigay ni Megan ang video kay Dylan at inilagay ito sa online. Pilit itong pinatatanggal ni Sharon ngunit mabilis itong kumalat. Dumating si Teddy sa kanyang pinto at sinabing hindi na siya ang hahawak sa kaso ng kanyang asawa dahil hindi siya naging tapat tungkol sa mga email na natanggap niya. Naisip ni Sharon na alam na ni Teddy ang tungkol sa video kaya umamin siyang may nangyari sa kanila ni Dylan, ngunit hindi pa alam ni Teddy iyon. Umalis si Teddy na nasusuklam kay Sharon. Nakakuha ng text si Anthony mula kay Megan at sinabing puntahan si Dylan para magpaliwanag. Pumunta si Anthony sa sira-sirang bahay ni Dylan at bigla siyang hinimatay at ginawang bihag. Nakatanggap si Sharon ng text, kunwari mula kay Megan, nagtatanong kung pwedeng manatili si Anthony sa gabi. Gusto ni Sharon makausap si Megan ngunit sinabing ayaw ni Anthony. Nakakatulog siya matapos subukang tawagan si Anthony ng paulit-ulit. Nagising siya sa mensahe mula sa nagpadala ng mga dating email, sinasabing gusto siyang makausap. Pumunta si Sharon sa pangalawang bahay bago tawagan si Teddy, ang detective. Doon niya nakita ang footage mula sa simula ng pelikula na ipinapalabas sa TV. Mula sa dilim ay lumabas si Dylan at may hawak na armas. Tinanong siya ni Sharon kung iyon ba ang armas ginamit niya sa pagtapos sa asawa niya. Sinabi ni Dylan na ito rin ang armas ginamit ng kanyang ama nang dahil kay Sharon. Lumalabas na ang ama ni Dylan ay may gusto kay Sharon at matapos tinapos ang sarili, sumunod din ang ina ni Dylan. Sinasabi niyang lahat ito ay kasalanan ni Sharon. Pinilit ni Dylan si Sharon na tapusin ang sarili ngunit nasaktan siya ni Sharon at sinabing pagod na siyang laging pinapakialaman ng mga lalaki. Tumakbo siya palabas at nasalubong ang detective ngunit wala na si Dylan. Alam ni Sharon kung saan siya pupunta. Ipinakita si Anthony at Megan na nakatali sa puno habang si Sharon ay pumasok sa bahay ni Dylan ngunit wala ito roon maliban sa kanyang lasing na tiyuhin. Pilit na kumakawala si Anthony at si Sharon naman at Teddy ay naghahanap sa gubat. Nangailangan ng inhaler si Teddy ngunit sinaktan siya ni Dylan at kinuha ang kanyang armas. Tinakat ni Dylan si Sharon nang biglang lumabas si Anthony at sinabing kasalanan ito ng kanyang ama at hindi ng kahit sino paman.
Mula sa likod ay sumulpot si Megan at inagaw ang atensyon ni Dylan, sapat para makuha ni na Anthony at Sharon ang armas. Pinatulog ni Sharon si Dylan ngunit pinalamig ni Anthony ang kanyang ina at sinabing pinapatawad niya ito sa kabila ng mga nangyari. Sa huli, binigyan ni Sharon si Teddy ng pagkakataon at tinanggap ang kanyang matagal ng pag-ibig.